Tatalakayin ngayon patungkol po ito mga sangkay sa mga nangyayari na naman sa ating bansa na mayroon po mga matitinding pasabog. Ngayon, ito na. Nakaraang araw, ito po yung mga pasabog. Ayan. Ito. Ito daw po pinasabog ni dating Pangulong Duterte ay may mga sa budget ng 2025 na pirmado na po ng ating presidente. May mga blanco daw at kaduda-duda. Kayo ba ay naniniwala dyan, mga sangkay? Na yung mga blankong yan ay kaduda-duda? Ang tanong kasi dyan, yung papel ba na ipinakita, ito ba ang isinumiti kay PBBM? O ito ay gawa ng paninira lamang laban sa Pangulo nang sa ganon mapalitan pusa sa pwesto? Naku po. Yan, mahirap mga sangkay. Agaw pwesto ang tawag dyan. Ang tawag dyan, panunulot po ng pwesto. Ay, naku po. Tapos ang mahirap po dito mga sangkay, ang laging sinasabi sa mga awayan ng mga politika, ang mga politikong ito, para sa bayan, anak ng tokwa, hindi yan para sa bayan, para sa kanila lang yan. Lulokohin pa po tayo pare-parehas lang naman Alam nyo ba ito sinabing pare-parehas? Ganito po yung politika sa ating bansa Magulo. Lahat po sila naghahangad na makatungtong sa pinakamataas na pwesto. Yun yung nakakalungkot sa Pilipinas dahil tayo po ay presidential system. Kung parliamentary system, sana tayo, hindi sana ganito. Diba? Yung mga, halimbawa na lamang po, itong mga pasabog ni PRRD, mga sangkay, alam nyo kung saan ito tatalakayin? Doon po sa debate. Sa tamang lugar, hindi po yung tipong may vlog dito, magbablog doon magpapasabog ng kung ano-anong mga issue. Diba? Pero wala tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo, kung saan tayo sa ating bansa, di naman po tayo parliamentary system. Ano tayo kanya-kanya tayo system dito. Dahil nga, presidential system ang Pilipinas. Diba? Nakakalungkot, no? Bakit kasi hindi na lang maghintay? Diba, ng 2028? Mabilis lamang po ang araw ngayon. Hintayin nyo na lang pagdating ng 2028. Ako po, itong ginagawa nila mga sangkay, sila din po masisira dyan Siguro, ano ba kasi ang pinag-aagawan nila? Sa upuan ng Malacanang, ang hirap-hirap ng trabaho doon. Ayan na. Bias na daw ako. Sige, bias na akong bias. Bahala kayo sa buhay nyo. Bias pala Ngayon, mga sangkay. Ngayon, sabi po niya, fake ba yun? May signature nga. Kawawa, dami yung nauuto. Laki siguro ng bayad sa isang kay. Patunayan mo yan, pare. Kung may bayad ako, patunayan mo. Tandaan mo, kumikita ko sa YouTube. Hindi ako nanghihingi sa mga politiko. Hindi ko kailangan ng mga bayad ng mga politicians na yan. Anak ka ng tokwa. Tayo ay nagbabalita lamang. Pabayaran ako ng ibang politiko? Kumikita ko sa YouTube. Tapos ngayon, ginugulo si PBBM. Gusto mang-agaw sa pwesto. Sira dito, sira doon. Diba, mga sangkay, nakakalungkot itong nangyayari sa ating bansa. Eto na. Nagsalita po ang presidente ng Pilipinas. Naku po, may mga matitinding pasabog si PBBM. Ngayon natin mapapatunayan, mga sangkay, na itong inilabas nila Tatay Digong ay may diferensya. Kasinungalingan, mga sangkay. Alam niyo kung bakit? Mamaya, malalaman ninyo. Ayan po, may mga blanco raw kasi. Ito daw po yan, kagaya niyan. Ang laki-laki ng pera, blanco, ganito. Ano daw po yan? Bakit blanco? Ayan, bakit blanco? So, saan napunta daw ang pera na yan? Diyos mio marimar. Ano ba yan? Ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyari. Ang daming binitawang salita. Ito, panoorin po natin. Tuloy natin. Pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Alam nyo, mga sangkay, ito, tingnan nyo nakapalibot kay PRRD. Alam nyo, ito po yung mga nag-feed ng mga mali-maling impormasyon. Sabi ko nga, itong si PRRD, ginagatungan ng mga nakapaligid sa kanya. Bakit ginagatungan? Kasi nga gusto nila makabalik sa pwesto. Kung wala pong Duterte sa Malacanang, wala rin po sila.
'Di ba? Dapat, kapag magsasalita tulad nito, may mga paninira, may balik po nito. Hindi nga po natin alam kung magkakaroon ng kaso dito si PRRD. 'Di ba? O di kaya, papasukin na yung ICC. Kasi si PBBM, galit na mga sangkay. So, sa madaling sabi, may kalalagyan po dito ang mga nagsiwalat po nito. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas. Kung makita yung page, mga sangkay, kasi isi-search ko siya. Kasi naglabas si PBBM ng website. Sabi po niya, madali makita niyan. Kayo, i-check nyo to. Andun yan. Tingnan nyo yung mga nasabi nilang pages, tingnan nyo doon. Doon nyo mapapatunayan kung ito ay totoo o iyan po ay isang kasinungalingan. Pero nagsalita na nga po ang presidente ng Pilipinas. Hindi daw po totoo yan. Sabi nga po niya, dapat alam ni PRRD yan dahil siya po ay naging Pangulo. Hindi pwedeng makarating sa kanyang opisina o sa opisina ng presidente yan, pipirmahan lamang nang hindi nalalaman kung ano ba talaga ang mga nakasulat dyan at kung may mga blanco. Kaya sabi ni PBBM, mamaya panoorin nyo. Sa Ilongid blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Bastard Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Yan daw po ang kumuha, mga sangkay. Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahinas. O, ayan. Eto. Mamaya, natin to. Ilalabas natin to. Yan, sabi po ni Pinoy Hot Mix Channel. I'm from California, USA. I checked the website of Department of Budget and Management. Na-download ko ang 2025 budget. Wala naman blank doon. Lahat appropriate, fake. Kaya fake si Digong. Actually, tinignan ko rin ngayon mga sangkay. Okay? Mamaya, ibibigay ko yung website nang sa ganun kayo na lamang po mismo ang maghanap. Okay? Kaya fake news po ito. Alam nyo, may kalalagyan po talaga, sinasabi ko sa inyo. Sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Ako, Gaya raw ng pondo ng wala na po silang matinong ginagawa, mga sangkay, kundi gumawa ng mga issues. Kahit po, mapapahiya sila sa dulo. Ito, alam nyo yung nangyari? Pahiya sila sa dulo National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. Gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Small Scale Irrigation Projects Ayang, hindi makita yung page no? at Agricultural Machines, Equipment and Facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report. Yan po, siya po yung nagsiwalat yan, mga sangkay. Dinala kay PRRD. Si PRRD naman, naniwala, mga sangkay. Para namang hindi naging presidente. Diba? Na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective Parang sinasabi po niya, mga mangmang yung mga nasa Senado at nasa Kongreso, no? BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang director? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget. Walang bisa daw po yung 2025 national budget. Siya na po ang nagdesisyon. Siya na po ang presidente. Si Tatay Digong na po, yung presidente pala natin ngayon, mga sangkay. Ang bira. Alam nyo, kawawa din po talaga si PRRD. Niloloko po siya ng mga nakapaligid niya. Hindi lamang po niya ma-discover yan. Siyempre, tumatanda na po si Tatay Digong. Pinapaikot po ng mga nakapaligid. Kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, Ayan na. Ayan na. mali ho yan. Nako, mali daw. It's invalid. Nako. Please correct it. I-correct daw. Parang wala po siyang alam no. Hindi pa pumasok kay Tatay Digong na, teka lang, naging presidente ako. Di ba, bago pumasok yung national budget sa isang taon, bago niya mapirmahan, kailangan muna niyang tingnan at dapat walang blanco.
Di ba naging presidente po si Tatay Digong ng Pilipinas? Dapat siya mismo ang makakapagtanto nun na ginagatungan lamang po siya ng kanyang katabi. Di ba? Dapat siya po mismo makakaintindi. Teka lang pare ha. Teka lang pare, naging presidente ako ng Pilipinas. Hindi naman ganyan eh. Pag nakakarating yan sa opisina ng presidente, bago talastasin yan, bago tingnan talaga ang lahat ng yan, makikita mo kaagad, kailangan lahat, wala nang blanco doon. Kasi hindi po yan pipirmahan ng presidente kung may blanco. At bukod sa presidente, mga sangkay, yung Senado at Kongreso, yun pa lang, sa kanila una dadaan yan mga sangkay, bago po yung pinaka-final kay presidente. Pirmado, bago sila pumirma, dapat alam na nila yan na tama ang kanilang pinirmahan, na double check na po nila. Ang problema kasi sa mga sangkay, ginagamit po si Tatay Digong na hagdan para sa kanilang mga political agenda. Mga pampolitikang political dream na maabot yung opisina na ganito sa politics. Iyan po, gamit na gamit po nila sa Tatay Digong. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Aha. That is falsification of law. Perjury yan or whatever. Parang ang dating tuloy, parang ang tatanga ng mga senador kasi ano daw, pumirma ng hindi po binabasa, ganun. Criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Alam Korte nyo guys, mapapahiya lang po sila dito sa Supreme Court eh. Tingnan natin kung itutuloy nila. Tingnan natin. Ay, ngayon, available po yan sa website. Makikita po ninyo sa website, mga sangkay, andun lahat ng mga paggagamitan ng pera. Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isa sa Well, tingnan natin, mga sangkay ngayon. After nyan, ito na ang mga pasabog na lumabas. Pati po yung Executive Secretary ng Pilipinas, gigil na gigil po kay Tatay Duterte. Sabi po dito, ito si Bersamin po ito ha. Si Bersamin ay isa pong dating justice ng Supreme Court. So alam niya po ito mga sangkay, alam niya yung sinasabi ni PRRD. Kaya sabi nga po dito, mariing tinutulan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang napapaulat sa social media na umano'y nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget kahit may ilang blank items o blanco ang halaga. Sa kanyang pahayag nitong Lunes, January 20, tinawag ni Bersamin na malisyoso ang pagpapakalat ng nasabing ulat na ani ay walang katotohanan. Sinungalingan mga sangkay ng Executive Secretary. Ang pahayag ni Bersamin ay kasunod ng umano'y pagsisiwalat ni dating Pangulong Duterte na may mga nasabing irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Ayan mga sangkay. Ito po yung pahayag ni Executive Secretary. Hindi na po nakapagpigil yung ating Executive Secretary. Ngayon mga sangkay, sinabi pa po dito mga sangkay na the peddling of such fake news. Teka lang, hindi ko pala napakita to. Dito lang natin ha. Wait lang. Ayan. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Ayan na. Ito yung sinasabi ko sa unang vlog ko. Napanood yun yung isa kong vlog, di ba? Alas 5 ng umaga, uploaded po yun mga sangkay. Sinabi ko po doon na abangan natin. Ang inaabangan natin, yung reply ng mga talagang namamahala. At isa pa sa inaabangan ko ngayon, yung mga opinion ng mga senador.
tungkol dyan. Kasi parang ang dating sinasabi ng mga DDS sa mga bobo kayo, hindi nyo tinitingnan yung pinipirmahan nyo. Di ba? The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Number page of the 2025 national budget was left unturned before the president signed into law. So, ayan mga sangkay. Ewan ko lang anong sasabihin nila dyan. Kung iahabla ba nila yung presidente ng Pilipinas? Kasi ano to eh, may mga matitindi pa po siyang sinabi dito mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Oh, ito. Sabi dito mga sangkay, digong sa publiko, huwag na magbayad ng buwis. Pinagsasasayang lang ng mga kumang, puro cheque na blanco. Kita nyo na. Kita nyo na mga sangkay, huwag daw magbayad ng buwis. Anong ibig sabihin yan? Panahon na para magka-krisis ang ating bansa. Huwag magbayad ng buwis para maghigkanda hirap-hirap ang buong Pilipinas. Alam nyo mga sangkay, hindi nila kayang mag-people power eh. Kaya kung ano-ano na lamang po yung mga pasakali, yung mga banat, mga sangkay. Ayan o, kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sasabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun naman pinagsasayang ng kumang na to. Puro cheque na blanco. Try to pass it as a law and choose the amount they want to place. Politika sa bansa. Ito pa, mga sangkay. Mga matitinding mga pasabog, no? Do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo niyan. Nandyan yung military, dati pati pulis, hindi papayag ng ganun. I know them. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Ngayon, hindi na nakapagpigil ang presidente ng Pilipinas. Eto na. Dire-diretso na po tayo, mga sangkay, no? Press 1 sa mga nakapag-like na sa ating live. Sige nga. I-check po muna sa mga hindi pa nakakapag-like dyan. I-like nyo na po yung ating live. Kasi didiretso na po tayo dito sa pasabog ni PBBM. Kasi nagsalita na nga po ang presidente ng Pilipinas. Ito na yon. Nagsalita ang presidente ng Pilipinas at dito may mga ibinulgar ang Pangulo natin. Naku, matindi tong pasabog natin ngayon, mga sangkay. Ito. Kunin na po namin yung reactions niyo regarding sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items. Ayan na. He's lying. He's lying. He's a president. He He's the president. knows that you cannot pass a GA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila Ayan na. na blank check. Aha. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Ayan, yan. Para sa mga mangmang dyan. Tingnan nyo na. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Diba? Ngayon, mga sangkay, yung mga anti-Marcos dyan, nagigil na mawala si PBBM at naniwala naman po sa mga pasabog na yon, puntahan nyo na yung website na sinasabi ni PBBM. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Diba? Puntahan nyo na po yung website na sinasabi ni PBBM.
para malaman ninyo. O, ulitin natin, himay-himayin po natin ito, mga sangkay. Ito, yung presidente po natin sa interview yan. Magandang umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. Nagsisinungaling siya, sabi ni PBBM. Unang banat, sinungaling. He's a president. Siya ay presidente. Yan ang sinasabi po natin eh. Siya ay presidente. Siya ay naging presidente. Dapat alam niya to. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Diba? Ulitin natin. Kunin lang po namin yung reactions niyo regarding Yung? sa reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. Sabi dito, bakit sinulatan na ba ng mga blanco? Actually, mga sangkay, hindi nga po natin alam kung yung mga pinakita nila mga sangkay, saan po ba yun nanggaling? Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, kahit kasi PBBM, di ba, nakaya po nilang magpalabas ng isang video na gumagamit ng pulburon kahit hindi siya yun. Ginamitan ng AI. So lahat ng kahit na anong tool, okay, para po masiraan si PBBM, gagawin ng mga ito. Diba? Mga sangkay. Yun lamang po ang isipin po natin. Ako, sa awayan na to, wala naman akong pinapanigan sa kanilang dalawa. Dito lamang po tayo sa katotohanan. Eto yung totoo. Bakit natin nasabi na totoo, mga sangkay? Kasi may binanggit po si PBBM dito na website na doon, mga sangkay, free. Libreng makikita ng mga sambayan ng Pilipino yung mga sinasabi nila, mga sangkay, na blanco kung totoo o hindi. Tuloy natin, mga sangkay. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Is the president. Naging presidente si PRRD. Kaya sabi ni PBBM, he's lying. He knows. Alam niya, naging presidente siya. Alam niya na hindi po pwedeng makarating yun doon sa Malacanang. Hindi po pwedeng pirmahan yan kung may mga blanco. Diyos mio, Marimar naman. Andun yung mga senador. Andun yung mga congressman. Ano yun? Lahat ng politician nag-usap-usap o isabotage natin yung gobyerno? Ganun ba yun? Alam nyo mga sangkay, yung una kasi nilang banat dito, di ba, sa national budget, hindi binadgetan yung ganito, lalo na yung PhilHealth. Ngayon, hindi umubra. Alam niyo hindi umubra? Bakit hindi umubra, mga sangkay, yung mga pakalat nila ng fake news doon? Ang PhilHealth kasi, kahit hindi binadgetan sa 2025, biruin nyo, mga sangkay, ang ginawa pa po nila PBBM. Sa laki ng pondo ng PhilHealth na naka-imbak lamang kahit wala pong subsidy, mga sangkay, dinagdagan pa po ang mga matatanggap na benepisyo sa pagdating po sa packages ng PhilHealth. Ibig sabihin, mas naayos po ni PBBM ang sistema na mayroon ang PhilHealth. Na mismo si Senator Bongo, napatunayan niya po sa kanya mga isiniwalat na sabi niya, finally, nag-improve na ang PhilHealth. Mas dumami ang packages na benepisyo. Wala pong nagawa. Nagkaroon po ng ending yung kanilang paninira sa PhilHealth. Etis, mga sangkay. Ngayon, gumawa na naman po sila ng issue. At yung mga uto-uto naman, mga sangkay, paniwalang-paniwala din. Hindi man lang nag-iisip kung ito po ay totoo o hindi. O isang kasinungalingan. Yan ang problema. Yan ang problema sa atin. Wag muna magko-komento. Ako nga, mga sangkay, nung nagkomento ako about dito, ang sabi ko, diba, kung mapapanood nyo yung isa kong vlog, sabi ko, well, pwede rin naman sabihin natin totoo yung sinasabi ni PRRD. Pero malalaman natin yan kalaunan kung ano ba talaga yung totoo. Hintayin natin. Ngayon mga sangkay, eto na yun. Lumabas na po na talagang nagsisinungaling at hindi totoo daw yung sinasabi. Blanco, kayang-kaya natin magpaprint ng ganun, di ba? Di ba, Chingo drill? Kayang-kaya natin magpa-imprinta ng ganun, magpa-xerox ng ganun mga sangkay. Lagyan natin ng mga blanco yan.
Ang bira. Alam niyo, nakakahiya na po yung ginagawa nila ngayon, mga sangkay. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, Saysaya ng buong Pilipinas. hindi pinapayagan na magkaroon ng item Aha. ang GAA Ang GAA. ng hindi nakalagay kung ano yung project Aha. at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ewan ko, mga sangkay, bakit ganun sila? Bakit ganoon kayo? Napakasinungaling ninyo. Ewan ko, mga sangkay, bakit ganun? Kaya nga, the more na nai-engage po tayo ngayon sa politics, mas nararamdaman po natin yung maruming politika sa ating bansa. Biruin nyo, nakaupo, presidente, lahat gagawin para lamang po mawala sa pwesto. Di ba, mga sangkay? Tapos ngayon, syempre may balik yan eh. After nyo magsiwalat yan, ngayon na napatunayan na kasinungalingan yung mga sinabi ninyo, kapag ka nakasuhan kayo, ang sasabihin nyo, pinipressure kayo ng gobyerno. Di ba? Sasabihin ninyo na wala, iniipit kami ng gobyerno. Ito ay political harassment, political persecution. Anak ng toko, ayaw nyong magsitigil eh. Di ba? Ayaw nyong magsitigil, banat kayo ng banat kahit hindi ng kahit hindi yung makatotohanan, mga sangkay. My goodness. So, Nakailan na po silang fake news, mga sangkay, na hindi po nila kayang patunayan. Yung isa sa mga fake news nila, yung nagpupulburon si PBBM, may pasabi-sabi pang may video. Nasaan yung video? Magto-2028 na, pare koy. Wala pa rin video. Nung naglabas sila ng video, edited AI, hindi pa po. Nagbayad po sila na mag-e-edit, hindi pa ginalingan. Di ba? Hindi man lang ginaya talaga yung, ayan po, yung tenga ni PBBM. Hindi ginaya yung yung pagiging bata ng itsura ni PBBM. Kasi sabi, 2012 para po yung video. Yung buhok ni PBBM, hindi man lang ginaya, napaka-bonak din ng nag-edit. So, mga sangkay, wala talaga. Wala po silang nailabas na kaya nilang patunayan na ito ay totoo. O ito si PBBM. Binalandra po yung katotohanan. it's a lie. I was watching the news earlier today and Alam nyo, si PBBM, ito yung itsura niya, nagigil na. Hindi bad trip na po siya. Pero pinipilit pa rin po niya mga sangkay na maging kalmado sa harap ng media. Kasi kung iba yan, naku, matitinding banat ng mga matitinding salita mula sa presidente ang mangyayari niyan. Naalala nyo dati, mga sangkay, sila Dilima at sila former president, kung nagbabardagulan pa po sila at the time, ay naku po, matitinding mga salitaan po yun. Pag umarap na po si PRRD noon sa media, talagang uulan po ng mga banat. Uulan ng mga banat. Pati nga media, pinapaalis, mga sangkay. Di ba? Kami naman noon, siyempre, suportado namin si PRRD kasi ang media din talaga noon, sumusobra po. No? Kaya nga lang, ibang-iba po itong si PBBM kaysa sa mga nauna. Relax, kahit gigil na gigil na. Ito, mapapansin mo, gigil na gigil. Sa una pa lang, sinabi po niya, he is lying. He is lying because he is the president. Di ba? Naging presidente siya. Alam niya na hindi pipirmahan yan kung may mga blanco. people were saying it's 4,000 pages. Ayan na, sasabihin nila, it's 4,000 pages. Ito ang sinabi ni PBBM. Sa mga gusto mag-research tungkol dyan sa pinagsasasabi ni Tatay Digong para mapatunayan ninyo na totoo yung sinasabi ni PBBM, then, tingnan nyo to. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Ito na yung advice ni PBBM. Pati po yung mga DDS dyan, i-research nyo na rin yan. Okay? Puntahan nyo. Para kayo mismo, sa harap ng dalawang mga mata ninyo, mapatunayan ninyo na may problema sa pinaniniwalaan ninyo. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan Okay, may kopya. Available sa website. ninyo, Tingnan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. wag nyo nang busisihin isa-isa. Sa website yan, ha? Hanapin nyo yung sinasabi nila Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. na blank check. Ito yan, mga sangkay. Dito yan. Hanapin nyo to. Ayan o. Lahat po yan available sa website.
Lahat po yan available. Kaya nga po, sabi dito ng nag-comment mga sangkay, eto, sabi po niya, tiningnan daw po niya yung website ng Department of Budget and Management. Ito yan mga sangkay, yung DBM. Ito mismo yan. I checked the website of Department of Budget and Management. Na-download ko ang 2025 budget. Wala namang blanco doon. Lahat appropriated. Kaya fake, si Digong. Sabi po niya mga sangkay. Ayan. It's available, mga sangkay. Available po yan sa website. So dito po natin mapapatunayan kung sino nga ba talaga. Okay? Kung sino nga ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Ayan o. I-click nyo lamang po yan. Makikita nyo na dito kung ano ba talaga yung magkano ba talaga yung budget, saan ba talaga mapupunta, ano ba talaga yung paggagastusan. Makikita yan lahat dito. Oh, kita mo? Mga sangkay, ang bagal nga po eh. Ang bagal ng response. Iniklik ko mga sangkay, medyo mabagal. Siguro ang dami po talagang tumitingin ngayon. Ay, nako po. Ngayon, ulitin natin. Itong pasabog ng ating presidente. Tingnan natin yung kanyang mga sinabi. Tignan ninyo kung meron kahit isa Tingnan ninyo kung mayroong kahit isa. para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Oh, ayan ha. Inassure ni PBBM. Tingnan ninyo sa website. Ayan o, ito po yung website mga sangkay. Dito nyo makikita saan ba yung paggagamitan ng pera na yun. Lahat ng yan, i-research nyo lang dito. Saan ito nanggaling? Mula sa DBM or Department of Budget and Management. Makikita po yan dito. So dito pa lang mga sangkay, alam mo nang wala na. Talo na kaagad yung mga anti-Marcos dito. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible extension ni PNP Chief Marvin, Okay. So, ayun, mga sangkay. Wala. Wala na to. Finish na to. Kayo po mismo kayo po mismo makaka-witness kung ano ba talaga yung sinasabi ni PBBM at ano yung sinasabing kasinungalingan ng kabilang kampo. Kasi po, nandito po lahat. Makikita lahat dito. Transparent po. Pwede nyo pong i-research. Maraming mga matatalino dito, mag-research po kayo. Diba? Ito na naman, may mga palusot na naman sila. Talamak na naman daw po yung ano ngayon, yung corruption. Ayun na nga mga sangkay. Hindi yan pinag-uusapan eh. Ito muna tayo. Dito muna tayo. Sino ba talaga ang sinungaling? Si PBBM o si former President Duterte? Ito may ebidensya. May ebidensya mga sangkay kung ano ba talaga yung sinasabi ni PBBM. Ano ba talaga? Saan ba talaga gagamitin ng pera? Nandito lahat. So, ibig sabihin, kasinungalingan yung nilabas. Kaya pala si Bersamin, ayan po, gigil na gigil to mga sanggay. Ayan o. There is no program with blank appropriation, sabi po dito ni Bersamin. Hindi na nakatiis, mga sanggay. Na bad trip na mismo kay PRRD, mga sanggay. No? Kahit naman ako, kung ako yung nasa posisyon, tapos palalabasin na nangungurap, tapos wala naman pala talagang kinukulimbat dyan. Ito na lang ang sasabihin natin eh. Kaya akala mo naman mga malilinis eh. Diba? Akala mo naman, malilinis talaga. Ay nako, mahirap na lang magsalita.